Lumutang sa social media ang hashtag #ProtectBPSara sa pangunguna ni Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, Senator Bongo. Ang panawagan nila na protektahan ang ating mahal na bise na si Inday Sara, at tinatawagan nila ang mga AFP, PNP personnel na gustong tumulong sa protektahan ang pamilya ni BP Sara, ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa, dahil ito sa pagtanggal nga ng kanyang 75 detailed VIP security personnel sa kanyang pamilya, sa kanyang opisina, sa Office of the Vice President. Grabe talaga ang galawan ng ating mga politiko. Ito namang usapin ng sinasabi, hindi naman daw inalisan ng detailed security officer to si Inday Sara, kundi binawasan lamang. At deadman naman si General Romel Marbil sa sinasabing open letter ni VP Sara laban sa kanya, na sinasabi ng mga kaalyado ni VP Inday na ang nag-utos daw kay Chief PNP ay si Lisa Araneta Marcos, na tanggalan nga o bawasan siya ng kanyang detailed security personnel. Di alam din daw ito ni PBBM, talagang tinatrabaho nila si Inday Sara dahil nga sa pagtiwalag nito sa kanyang administrasyon bilang DepEd Secretary. Ito daw ang naging kabayaran. Grabe talaga. At nakakunik din daw ito sa midterm election sa susunod na taon para sinasabing Duterte laban kay Kiko Bamenchel sa pangunguna ni Tatay Digong, ni Pulong at ni Baste, na sinasabing tatakbo nga sila ng senador para sa midterm 2025 election. Masyadong masalimuot nga nangyayari dito sa ating bayan, lalong-lato lang mga politiko na ngayon pa lang ay naggagalawan na para bumuo ng kanilang mga makakasama sa Magic 12 para sa Senado. Ito mga unang biktima daw ng sinasabing administrasyon ni PBBM ay si VP Inday Sara sa pagtanggal nga o pagbawas ng kanyang detailed security personnel. Ganun talaga ang politika. Pag hindi mo kaalyado, siyempre ang gagalaw yung kung sino yung nakaupo at sinasabing weather lang, at siyang may sinasabing mandato lalo na sa kapulisan dito sa ating bayan. At inutusan nga daw si General Romel Marbil na tanggalan nga ng mga detailed security officers ng opisina ni VP Sara at ang kanyang sinasabing nagbabantay at nagmamando sa kanyang pamilya. Ito namang si VP Sara nagpasalamat din sa mga sinasabing mga retired PNP at AP officer na tumutulong din sa kanya para protektahan nga siya at ang kanyang pamilya. Grabe talaga ang galawan dito sa ating bansa. Pagka hindi mo nakaalyado ay talaga na lang gagawin nila ang karapat-dapat na hindi makakabuti para sa iyo, lalo nga dito sa pamilya ni Inday Sara na nakita pa sa video na papaalis sila sa Terminal 3 sa NAIA at sinasabing walang seguridad na nangyari at hindi napigilan ng mga video na kumalat, pati mga photo ops na dumaan sila sa isang bahagi ng airport o terminal ng airport at nakita ang mga sinasabing minor de edad na anak ni VP Sara sa sinasabing video na kumalat din sa social media. Ganun talaga sa atin, pagka talagang sinasabing dahil mabango nga daw si VP Sara para sa sinasabing paktakbo daw nito ng presidente sa 2028. Ngunit ang sabi naman ng ilang political analysts, masyado pang malayo ang 2028 presidential election at ang mga kanilang kalaban sinasabing nakapokus daw sa mag-aamang Duterte, yung sinasabing Duterte sa paktapungan daw nila ng senador sa darating na election sa midterm 2025. At yung kay Inday Sara ay ngayong pangalang daw ay sinisiraan na siya para hindi nga daw bumango ang kanyang pangalan para sa sinasabing presidential election na kanyang tatakbuhan nga sa 2028. At ito daw ang administrasyon ni BBM ay talagang ilalaglag nga
si VP Inday para hindi na lalong gumanda ang kanyang survey sa ating mga sinasabing survey na naglalabas ng magagandang detalye laban sa kanyang rating sa panahon ngayon. So grabe talagang pang-iipit daw ang ginagawa ng mga kalaban sa politika ni Inday Sara magmula nang ito'y tumiwalag nga bilang DepEd Secretary sa administrasyon ni PBBM. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiro, magmamatch sa sinasabing #ProtectBP Sara.